Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. No? So, ang pag-uusapan natin ngayon, itong controversial ngayon na pinag-uusapan sa social media. No? So, inaabangan ko tong pelikulang ito yung pelikulang Quezon. So, ito po ay ginagampanan ni Jericho Rosales. No? So, ito po ay kagaya ng ibang pelikula na talagang pag-uusapan ngayon. Na ang nangyari nga ay galit na galit ang apo ni Quezon dito. So napanood niya ito at tingnan natin, panoorin natin kung bakit siya galit na galit. Na halos nagmura na siya dito guys. No? So panoorin muna natin ito guys bago tayo magbigay ng reaction. Hey, dude, listen to this. Sir, you're jumping around. No. No. Listen to me. We're gonna listen to you, but there's a space and time. Jericho, huwag mo ganyan ha? No, sir. Because Umupo ka, patapusin mo. 1 minute, I'm done. It's just in done, okay? 1 minute, sige. 1 minute. 1 minute. Yes, okay. Everyone. Okay, this I tell you all. You have opened the Pandora's box. Oh, okay naman, di ba? Oh, 1 minute naman eh. So listen to this. I have watched this is the third time in the week. Nung umpisa okay pa ako. And then I've seen all the comments and all the bashing on media, on social media. So what you have opened, Mr. Taro, is a Pandora's box. Maraming mga Pilipinong bata ngayon hindi naman nag-aral. Alam ba nyo that we got women suffrage before France? Alam ba nyo na mismo Hacienda ni Quezon pinamahagi niya? Libre? Teka, hindi pa ako tapos. Yes, sir. Kakainin mo yung 1 minute ko eh. I have 45 seconds. Kung hindi nyo alam yun, i-research nyo. I-research nyo lahat. Sapagkat ito pala, inaabi naman na joke lang eh. Okay? So, ikaw, Mr. Tarong, at lahat kayo, hindi nyo alam ito binuksan nyo. Ang dami nagsasabi sa social media, ay, mali pala si Quezon, dapat naiwan na lang tayo sa mga Amerikano. Ganon? So, nasa ilalim tayo ni Trump? Anyway, hindi nyo alam ang ginawa nyo. Dahil kayo, gusto nyo kumita ng pera, gusto nyo sumikat, sinalaula ninyo ang alaala ng isang pamilya nagbuwis ng buhay. Ang lola ko, inubos yan. Kasama ng tita baby ko, kasama ng unang kasama ng nanay ko. Pinas lang yung mga yan dahil hirap na. Anyway, yun, tapos na ako. Mahiya kayo. Ngayon, eto sinachannel ko ngayon ang aking lolo sa pagsabi ko sa inyong ito. Kayo! Thank you, sir. Yun, grabe. Ito po ay yung question and answer portion na dito. I think napanood na nila yung teaser or hindi ko alam baka premiere night na ito. So, dito, gusto magsalita ng apo ni Quezon ng 1 minute lang. No? So, akala ko nga okay lang kasi 'di ba kampante ano siya, chill lang siya, no? Tapos si Jericho nagsalita, no? Ayaw pwede raw naman siya magsalita pero some other place and time in another some other place and time sabi ni Jericho pero hindi niya ito pinansin, talagang sinita niya ito, no? So nakita kasi dito, yung umpisa ng pelikula ay okay naman daw. Pero sa bandang huli ay hindi niya na nagustuhan. Bakit kaya, di ba? So, nakita niya rin ang mga comment ng sa social media na talagang hindi niya nagustuhan. No, binabash, yung mga bashing daw sa pelikulang ito. No? At pinagtanggol pa nga niya ang lolo niya na yung hacienda nga raw, hindi nyo ba alam na yung hacienda ng lolo ko ay pinamigay ng libre, no? At sinabihan pa niya ito na bakit hindi kayo mag-research baka gumawa lang ng twist. At oo, nandun na tayo. May tama rin itong pelikula. Pero baka siniraan, 'di ba? Or baka may na ipalabas na ugaling masama si Quezon na hindi dapat ipalabas. So hindi natin alam kung ano dahil hindi pa natin napapanood yung pelikula.
So, ang tingin ko rito ay parang ginaya lang ito nung, di ba yung controversial na ipapalabas yung kay Pepsi Paloma, na talagang nilagyan nila ng twist. So, hindi nagustuhan ng apo ni Quezon. No, ang sabi pa nga niya ay mag-research daw ito. Baka hindi naman talaga nag-research. At baka mali-mali naman yung ano. Ang tama kasi dito dapat per sequence or per ano ng pelikula ay dapat itinatanong nila sa apo kung magugustuhan ito. No? Pinapakita nila yung editing nila pagkatapos nun kung magugustuhan para walang problemang ganito. So may tendency na baka hindi ito mapalabas na naman, no? So ang sabi pa nga niya ay kayong mga direktor or kayong mga artista basta lang kumita para sa pera lang, no? Ganito ang gagawin yung pelikula. Masakit 'yun. Pero nakita niya naman kasi yung pelikula eh. At sabi pa nga niya, sinalahula niyo ang aking lolo. Ang istorya ng aking lolo, samantalang ito po ay nagbuwis ang buhay. Tsaka, bayani ito di ba? Naging bayani siya, nagbuwis siya ng buhay. Hindi naman pwede yung parang sisiraan ka na lang ng ibang tao. Sisiraan na lang yung lolo niya ng ibang tao at mapapanood ito ng mga bata ngayon. Katulad nung nangyari kay Ferdinand E. Marcos na talagang iniba ang history, no? Nagbuwis ng buhay. So, ibig sabihin, baka mali itong pelikulang ito. Oh? So, pakinggan natin yung mga comment dito. May mga comment po dito eh. Eto. Tingnan natin yung ano-ano. Okay. Sabi dito ni Junicia Castillo, nagpaalam ba kayo sa mga Quezon para ipalabas sa pelikula ng lolo niya? At lahat ba ang ginawang movie ay katotohanan ang istorya? Walang labis, walang kulang. May dinagdag ba kayo o wala? Ito ang mahirap kung hindi naman totoo yung dinagdag. Kaya sila nagalit. So sorry na lang sa mga gumawa niyan dahil galit ang mga kamag-anak ng istorya ng pelikula. So kung may dinagdag daw na labis o kulang, no? Oh, walang labis daw, walang kulang. So, I think, ang tingin ko lang dito, guys, ay may mga narinig ito. May mga narinig na sa mga may marites dyan or mga chismis dyan. At ito na lang ang ginawa nila katulad nung sa Malacanang, di ba? Na halos parang kengkoy na yung nangyari dun sa Made in Malacanang. No? So, meron pa rito. Baka gimmick lang yan para mag-trending. O, pwede rin, no? Baka gimmick lang ito para mag-trending. Pero hindi, nagmura eh. Tsaka galit na galit. Blip lang Binip lang yung mura. So, hindi natin narinig. Pero, kasi syempre, hindi naman pwede talagang marinig yun. May nakita ako sa sinyan, ginagawa ni Jericho dyan. Presidente, nagsugal. Ay! Talaga, nagsugal? So, sabi pa dito, nung panahon ni Quezon, wala namang presidente nagsusugal hanggang ngayon. Wala. Maliban. Oh, so, merong yung ano to, yung made in, tama ba? Made in Malacanang ba? O martyr or martyrer. Yun, yung sa may nakita akong sinyan ginagawa ni Jericho dyan, presidente, nagsugal. Baka dito nga sa pelikulang itong Quezon, may nagsugal din. So, ginaya rin nila. No, ginagaya nila si Direk Daryl Yap etong director na to alam mo naman, tingnan mo. Sa ganung ginagawa, alam nyo, hindi naman sumikat Hindi naman nag-continue yung kasikatan ni Daryl Yap Kasi nga, baka yung pelikula niya ay ginawa niya ng hindi makatotohanan at kalokohan lang, di ba? Kasi kung katotohanan at yun talaga ang totoo, maaaring sumikat ito, di ba? So eto, actually pati yung kay Daryl Yap na Made in Malacanang, ang daming sablay. Tingnan mo. Kasi marami talagang loyalista ang nakakakilala noon. Halos kalapit noon ni Ferdinand Marcos. Kaya maraming talagang nakakakilala. Sabi niya, pati yung role ni Cesar Montano as President Ferdinand E. Marcos Sr. sablay, sabi. Parang pang-kengkoy lang ang pagkagawa ni Daryl Yap. Yan.
So, ito na lang last. Yan ang hirap sa mga artistang gusto lang kumita pero hindi nagsusuri mabuti bago gawin ang story para sa isang pelikula. Matagal nang gawain ng mga showbiz lalo na yung paninira nila kay President Ferdinand E. Marcos yan. Yan movie industry natin ay isa sa pinamumugada ng lason sa isip. It means corruption of mind. Tama naman. Kasi lalong-lalo na nga yung kay Ferdinand E. Marcos na binago yung history. Corruption of mind yun. Corruption din yun. Siniraan nila ng husto si Ferdinand Marcos sa mga kabataan, lalo na, di ba? Kaya ngayon ang mga kabataan, na hate nila ang President Ferdinand E. Marcos. Tapos, kukunti lang yung mga talagang nag-research at talagang nagtanong-tanong at naniwala din sa talagang istorya ni Ferdinand E. Marcos, no? So, ito, I think meron namang consultation with family members yan. Remember, history can sometimes be twisted. Remember the story of Ninoy sa kwento mabait, marangal, etc. But what many do not know is that mas marami siyang maling ginawa. Totoo din naman that President Quezon uttered the words na he would rather see a Philippines run like hell by Filipinos. Ang totoo din naman na naging magkalaban sila ni Aguinaldo. Nasa libro yan. Indeed, the movie opened a Pandora's box. Hindi nga lang kaaya-aya sa mga Quezon dahil dami din kasi mga nangyayari na hindi lahat nasusulat. But when people do research, may bagay silang natutuklasan na hindi angkop sa nakagisnang paniniwala. Parang ang pamilya Marcos lang din, especially Apulacay. They were demonized on history books, okay? But now lumilitaw na ang katotohanan about sa kanila at kabutihan nila. Ika nga, history has a way of rewriting itself. Oh. So yun, meron nga raw na nabasa, no, na talagang si Quezon ay nag-utter ng Philippines run like hell by Filipinos. Ayan. So hindi natin alam kung ano talaga ang istorya ng Quezon. Actually talaga hindi ako, kahit ako lumang tao na rin ako, pero hindi ko alam talaga ang istorya talaga actually ng Quezon. Konti lang, pero ewan ko lang kung ano yung dapat neto, ang movie na to, kinonsulta nila ng husto sa pamilya ng Quezon. So yun lang po masasabi ko. Sana ay gusto ko nga mapalabas to di ba, yung bakit naman yung ibang pelikula, yung Rizal, yung Bonifacio ay naipalabas ng siguro talagang may mali dito. Okay? May nagtangka lang silang i-shooting ito pero hindi ito totoo. Baka ganun. Okay? So, ang tingin ko rin baka may ayaw talaga sila na ipalabas. Ganun din, no? So, bahala na sila. Bahala na tayong humusga. Bahala na yung basta, baka hindi natin ito mapanood. Ang gagawin na lang natin dito, magre-research na lang tayo ng kwento about Quezon. So, hindi natin alam kung anong tama o mali. Okay? So, magandang araw po sa inyong lahat. At thank you po sa panonood.